Tapos na ang pagsalubong sa bagong taon, pero ang mga cakes natin hindi pa rin makamove on. O diba, nakarhyme yun? Hello mga kadeli, i-share ko lang sa inyo yung mga tips ng paggawa ko ng cake nung bagong taon. In preparation sa mga gagawin kong cakes, maaga pa lang, wala pang bagong taon, nag-store na ako ng mga cake board, cake box, or other materials na kakailanganin sa paggawa ng cake. And bago ako mag-decorate, kinaram coat ko muna lahat ng cake. And after ko i-cram coat, isa-isa ko ng inaysingan at nilagyan ng design. Very limited lang yung in-accept ko na cake orders ng bagong taon since mag-isa lang ako na nagawa ng cake. Tinansya ko lang kung hanggang saan yung capacity ko na gumawa ng cake. Dahil syempre, ayaw naman natin na masapawan yung quality ng cake kesa sa quantity. Pansin ko lang, mas maraming na-order ng cake nung bagong taon kesa nung Pasko. Or ako lang yun. Anyways, sobrang grateful ko dahil bago mag-end yung bagong taon, marami tayong natanggap na cake orders since day 1 nung 2023 up to now. And nakakamiss lang dahil hindi ko ma-imagine na kinaya ko. Habang tinitignan ko yung mga cakes ko nung 2023, hindi ako makapaniwala na lahat ng yun ay nagawa ko. Maraming sleepless nights, maraming kabadong moment kung paano magagawa yung cake order na yon. Maraming ngarag moment dahil gumagawa ng paraan kung paano magagawa yung cake ng maganda. Marami ring lutang moment dahil madalas puyat para lang matapos yung cake on time. At marami pang experience na hindi ko na maisa-isa. Pero ang masasabi ko lang, sobrang nakaka-proud dahil kinaya ko. Kinaya namin mag-asawa. Actually, mahirap talagang gumawa ng cake kasi kung titignan nyo, mas upgraded na yung mga designs ng cake ngayon, unlike noon. Marami ng mga designs sa parang imposible magawa pero dahil sa diskarte ng baker kaya nagiging posible. Hindi ko nga akalain na mapupunta ako sa cake industry or baking industry dahil wala naman yan sa portfolio ko or sa dream ko. Ang layo niya sa tinapos ko na human resource. Pero ang galing talaga ni God dahil pinupunta niya tayo sa mga bagay na kung saan talaga tayo masaya. Kung saan tayo mag-e-excel, kung saan tayo mag-grow, kung saan madedevelop natin yung skills natin, kung saan tayo mas nararapat talaga. Nagsimula lang naman ako sa baking industry na zero knowledge talaga. Na ultimo measuring cup, hindi ko alam kung paano gamitin. Hindi rin ako marunong magpakinis pa ng icing sa cake. Hindi ko rin alam kung anong purpose ng baking powder at baking soda. Pero dahil sa dedication ko na matuto, unti-unti natutunan ko rin. Nagpaturo ako ng mga basics sa kapatid ko kung paano magpakinis ng icing sa cake, kung paano gamitin yung measuring cup, kung paano mag-bake ng cakes, at marami pang iba. Kasi siya sumuko na sa baking, kaya ako na lang ang nagpatuloy. Yung kapatid ko lang kasi talaga yung may knowledge about baking, pero naturuan niya lang ako ng mahigit 1 month. Then after 1 month, nagsikap na lang akong aralin yung baking industry sa YouTube world. Sumali rin ako sa mga baking groups. In short, sinipagan ko lang talaga ng husto para matuto. Isa sa mga natutunan ko na kapag gusto mo talaga ang isang bagay, kahit gano'ng kahirap, kahit maraming pagsubok, kung gusto o mahal mo talaga yung ginagawa mo, at kapag sinamahan mo ng panalangin, darating yung panahon na aayon din sa'yo yung sitwasyon. Sobrang ganda ng plano ni Lord, no? Kaya pala tama lang yung naging desisyon ko na mag-resign sa previous work ko bilang isang sales admin. Kasi hindi pala ako para doon, para dito pala ako sa business. Isa sa mga bagay na nagpa-realize sa akin na hindi pala dapat tayo magmadali, hindi dapat tayo mainip at magpatuloy lang tayo sa goal natin. Dahil baka yung matagal mo nang pinangahawakan ay hindi pala para sa'yo. Ayaw mo lang bitawan. Lagi lang natin tatandaan na kung uunahin natin si Lord sa buhay natin, mas madaling maayos lahat ng ating mga plano. Dahil bago ka pa nagplano para sa sarili mo, may plano na si Lord para sa'yo. Habang ginagawa ko nga tong mga New Year cakes, ang dami kong binabalikan ng mga memories bago mag-end yung 2023. Ang dami kong gustong ipasalamat at unang-una na dyan, si God, dahil binigyan niya ako ng lakas para magawa yung mga cake orders. Yung partner ko na naging assistant ko sa business, yung family niya and family ko na todo yung support sa business na meron kami, sa mga sukis ko na walang sawang umorder sa amin, sa mga new customer at supportive friends namin, at sa mga followers na patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa amin. Maraming salamat po talaga. Sobrang saya namin na bago mag-end yung taon, na-reach namin yung goal namin. Hindi man kalakihan, pero malaking bagay na rin sa mga katulad namin na may mga small business. Para naman sa year 2024, looking forward kami sa iba pang mga plans and goals. Nakasama pa rin kayo. And syempre sa good health para mapagpatuloy pa rin natin gumawa ng mga customized cakes. Also, more cake orders to come and manifesting na magkaroon na ng physical store, manpower, more baking materials, and more success in business and in life. So ngayon balik na tayo sa paggawa ng cake na padrama lang yung baker nyo. Binahagi ko lang sa inyo yung mga karanasan ko na sana magbigay inspirasyon sa inyo. And also yung pinapasalamatan ko ng 2023 and yung mga nilulook forward ko this 2024. So now tapos na pala tayong gumawa ng mga regular cakes and New Year cupcakes. Ito na pala yung mga finished product.
After ko nga i-decorate yung mga regular cakes and cupcakes, tinigil ko muna dahil may kailangan kaming i-meet up sa Santa Rosa para i-deliver yung New Year cake order niya. Ang saya nga sa feeling dahil kahit malayo yung customer, desidido talaga siya na makipag-meet halfway para lang talaga maka-order ng cake sa amin. Matagal na daw kasi talaga nilang gustong umorder ng cake sa amin. Kaso ang layo kasi talaga nila, bound to Carmona pa. Pero this time pinush talaga namin na i-accept na yung order nila para naman bago mag-end yung bagong taon, maging parte man lang kami sa mahalagang okasyon nila. At ang saya nga sa feeling dahil nag-feedback pa sila na sobrang nagustuhan nila yung cake ni DJ Licious. Kaya maraming salamat po talaga sa lahat na nagtitiwala sa aming produkto. Lalong-lalo na sa mga taga-malayo na gustong-gusto talaga maka-order sa amin. Huwag po kayong mag-alala. Lalawak din po yung business namin. At balang araw makakarating din po kami sa lugar nyo. I-claim na natin yan para mangyari. Wala namang masama mag-manifest, diba? Sa ngayon, unti-unti po namin win-work out yung mga plans namin sa aming business para naman mag-grow ito. So balik na nga tayo. After nga mag-deliver agad kaming bumalik sa bahay. Dahil may tinapos pa ako na mga bento cake order. Hindi ko na nga na-videohan dahil na full memory na ako sa dami kasing ginawa nung araw na to. Ito na nga pala yung finished product na mga natapos ko ng cake. Kinuhanan ko na habang nakaset up pa. Ang ganda nga ng color ngayong taon. Ang sarap sa mata ng color ng cake at ng mga design. This 2024, I hope na kasama pa rin namin kayo. Maraming salamat po sa lahat ng tiwala at pagmamahal. Hanggang sa muli. Babush!